Ayan na, pag-usapan ho natin ang baga o lungs, no? Marami hong mga inquiry regarding dito na mga personal ho silang nag-send sa akin ng mga messages. Binabuti ko po na magbigay ng mga idea, ano ba yung pulmonya o infection sa baga o lungs o baga ang pag-usapan ho natin. Marami ho kasing kaso ng ganito ngayon. Paano ba nakakatulong ang masustansyang pagkain? Paano ba nakakatulong ang mga food supplement? Tandaan natin, ang supplement po ay considered as masustansyang pagkain na maaari hong makatulong sa anumang problema ng kalusugan. No? Kasi kinukumpleto ho nito yung requirement natin para malusog at malakas ang ating resistensya. Yan na. Pag-usapan ho natin specifically itong lungs o infection sa baga, infection, no? Ang pulmonya o isang klasing matinding infection sa baga, dulot ho ito ng most of the time bacteria at virus, no? O fungus. Yan ho ng pinanggagalingan ng sakit sa baga. Malaki ho ang panganib pagka ang tao ay medyo may edad, no? Pagka nagkakaedad ho, tinamaan ng pulmonya ng infection sa baga, mas matindi ho, no? Mas matagal, no? Lalo na pagka mahina ang resistensya. Kaya mga kababayan, palakasin niyo ho resistensya niyo lalo na pag nagkakaedad ka para makaiwas ho tayo sa infection sa baga. Yung mga naninigarilyo yung may edad pa, wag na ho kayo manigarilyo. Yung mga umiinom ng alak, sigarilyo o nalalagay ho tayo sa lugar na mausok, baka magka-emphysema, no? Pag mahina resistensya mo, ang tendency ay ang unang humihina, yung baga, no? At syempre, paano ba nakukuha yan? No, ulitin ko, paano nakukuha? Kadalasan po, nagsisimula yan sa simpleng trangkaso o simpleng ubo. No, ang pulmonya ho, pag tumagal ang ubo, tumagal ang trangkaso, pabalik-balik ang trangkaso, lalo na sa bandang hapon, nilalagnat ka sa hapon, ibig sabihin ho nun, medyo mahina ang baga, baka nagde-develop na ho ito ng infeksyon, no? Kaya dapat medyo aware kayo. Ang sintomas niyan, medyo lagi kang nilalagnat, lalo na sa hapon, ubo ng ubo, nahihirapan ka sa paghinga, at panghihina at pamamayat, no? Pag yang lahat ng yan nararanasan nyo, o ilan dyan nararanasan, magpasuri na ho. Kung may plema, maipasuri din pati plema. No? Ang tawag doon is sputum test para matukoy talaga yung mikrobyo na kung ito ba ay pulmonya, kung ito ba ay infeksyon. Nakikita din ho yan sa CBC o doon sa complete blood count. No? Hindi naman ho masyadong mahal yon. Yun ho ay dapat na ipapagawa ninyo sa laboratorio sa pagbibigay po ng ng pahintulot ng inyong doktor, no? May mga komplikasyon din dapat tayong naiintindihan diyan. Kasi nakakahawa 'yan, may mga komplikasyon, no? At wag ho nating balewalain, pag binaliwala lumalala, nakakahawa pa, tsaka magastos po, no? Kaya yung ngayon, ang maganda sa supplement, ano ba yung supplement para makatulong? Kasi tandaan nyo, pag may pulmonya, may infeksyon sa baga, may mga gamot yan, hindi pwedeng wala. No? Kailangan ho, ginagamot yan. May mga medication pong binibigay ang pulmonologist o ang mga doktor dyan. Sa supplement, ano ba yung pwedeng makatulong? No? Unang-una, malaking bagay po ang virgin coconut oil. Tandaan ho ninyo, virgin coconut oil. Pag kayo po ay natatrangkaso, nauubo, napupulmonya, lalo na yung may mga edad, yung 3 beses po na virgin coconut oil, antiviral, antibacterial, antiparasitic, antifungus, yan ang trabaho ng virgin coconut oil. Pwede ka rin magbigay ng 3 times a day na grapeseed. Ang grapeseed po para sa circulation ng dugo, para makaiwas ka sa infeksyon. Tinutulungan ng grapeseed ang katawan para gumanda ang gana ng white blood cells at ng red blood cells para makaiwas ka sa infeksyon at maganda oxygen circulation mo. Maganda rin po dyan ang wheatgrass and barley para linisin ang buong katawan. Yung baga, yung atay, yung bato, yan, naglilinis ng buong katawan, pati dugo. No? Siyempre yung non-acidic vitamin C, Ultima C, importante kahit twice every day. So, 4 ho yun na makakatulong, pwedeng makatulong. 2 beses na Ultima, 3 beses na wheatgrass, 3 times a day na BCO, 3 times a day na grapeseed. Mga supplement ito, mga pagkain ito, hindi ho gamot yan. Hindi ho pamalit sa gamot, hindi ho gagamiting gamot. Yan ho ay pantulong para po malakas ang resistensya
para hindi ho lalala ang pulmonya, hindi ho lumalala yung sakit sa baga, no? Importante ho na may antibiotic din, importante yan yung gamutan. Huwag niyo pong ititigil yung mga antibiotic na binigay ng doktor, no? May mga certain period of time yan, kung ilang tableta, kung anong tableta iinumin mo, importanteng tapusin yan, no? At yung pag-inom ho ng gamot dapat ho on time. Tapos bibigyan niyo ho ng supplement. Papakainin din ng masustansya. Importante yung masustansya ang kinakain. Sa supplement, again, 4 ho. Sa mga lalo na yung nagkakaedad na nagkakapulmonya, 4 yung supplement na nire-recommend ko sa inyo. No, 2 times a day na Ultima, 3 times a day na wheatgrass, 3 times a day na grapeseed, 3 times a day na virgin coconut oil. Tapos inom lagi ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Malaking tulong kasi lalabnaw yung plema, no? Pag umiinom ho kayo palagi ng tubig, lumalabnaw ho yung plema at bumababa ang lagnat. Kasi ang tubig po nakakapagpalabnaw ng plema at nakakapag-regulate ng body temperature. I repeat, 8 to 10 glasses of water a day para lumabnaw ang plema at bumaba ang lagnat kasi ang tubig po ay nagpapaganda ng temperatura ng ating pangangatawan. Kaya yan po ang ilan sa mga gagawin ninyo. Ito yung mga simpleng payo na baka sakali hong makatulong. Actually, proven ko na nakakatulong talaga yan. No, nakakalakas ng resistensya. At kung kinakailangan hong magpabakuna rin, maganda makapagpabakuna kayo, no, laban sa pulmonya at trangkaso. May mga ganyan hong bakuna, no? Tatanong nyo lang po sa health center, mga libreng bakuna naman yan na makakatulong, lalo na po yung mga nagkakaedad. I hope nakuha po ninyo mga kababayan sa mga nagtatanong tungkol sa pangangalaga sa ating lungs o sa baga. Yan ang ating pinag-usapan sa Complete Wellness Solution. Ayan. Okay, para po magtuloy-tuloy na tayo sa ating topic mga kauno, ang isa pa pong paraan para ho manatili tayong malusog, panatilihin natin itong shape. Malaking tulong to, hindi lang ho sa baga, buong katawan yan. Shape. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung sa tubig lang, di ba? Napakahalaga ng tubig para sa body temperature, tsaka sa paglabnaw ng plema, para hindi din kayo constipated, lumalabas yung dumi, natutulungan ka ng tubig para mag-expel ng toxin. Kaya kasama yung H2O sa shape, yun yung letter H. Simulan na natin, lagi nyo tandaan to, no? Mahalaga to para sa ating kalusugan. Healthy and successful people exert discipline every day. This is very vital. It brings stability and structure into person's life. Always remember, being wealthy, being healthy is a daily habit. Obligasyon po natin ito. Simulan na ho natin sa una, sleep, proper sleep. At least 8 hours a day, no? Na nakakatulog ka ng deep sleep para matulungan ka makaproduce ng bagong cellula na healthy at makapag-repair ka ng mga luma. Nare-repair mo yung mga old cells at yung mga nasirang cellula, napapalakas mo at nakaka-produce ka ng mga new cells. Nakaka-gain ka ng energy, maganda supply mo ng dugo sa muscle, napopromote natin ng growth ng repair and tissues and bones lalo na sa mga bata at syempre yung strengthening ng immune system. Ito, pagka nagagawa mo yung 8 hours a day na tulog, malaking bagay po yan sa lahat po ng usapin sa kalusugan pag napapahinga ka. Lahat naman ng tao merong 24 hours every day, di ba? Pero pag nagpahinga ka ng maayos, napapakinabangan mo ng mabuti yung yung mas productive ka sa mga panahong ikaw ay gising, no? Kasi malakas ang katawan, maganda mental focus mo, maganda mental alertness mo, maganda athletic performance and recovery mo. Malakas ka, ibig sabihin yung stamina, no? Proper sleep. Pangalawa, yung tubig. Gaya ng sabi ko kanina, lalo na ho sa mga may problema sa baga. Pag namumuo ang plema mo, delikado yan. Pag lagi kang nilalagnat, delikado po yan. Para po maganda body temperature, lumabnaw ang plema, lumabas ang toxin, maganda absorption mo ng nutrient, protection sa buong katawan, no, blood circulation, oxygen circulation, 8 to 10 glasses of water a day. So very important po yan, no?
Our body is 70% water basically. Kaya kung meron man hong pinakamagandang pang-repair, yan po ay walang iba kundi ang tubig. Kaya wag nating kakalimutan yan. Alam nyo, pag kayo po ay nauuhaw na, sign na po ng dehydration yun eh. Kaya dapat hindi kayo laging nauuhaw. Every 2 hours, no, maganda na iinom ka ng tubig, at least 1 glass of water, and monitor, maganda 8 to 10 glasses of water talaga every day, no? Para maganda pag-ihi mo, may protection ka dun, walang infection. Ang mapanghing ihi sa umaga, yung pagkagising mo. Pero all throughout the day, dapat very light yellow lang ang kulay niyan, hindi masyadong mapanghi. Yan ang dapat po, no? Pangatlo, hangin. Although wala na tayong masyadong magagawa dito. Kasi alam naman natin na ang dumi na ng hangin sa paligid, lalo na po dito sa atin sa Metro Manila, eh talagang napakarami ng sasakyan na nagpo-produce po ng usok. Kaya usong-uso ang emphysema. Napakarami ho nating kababayan may problema sa baga. Kaya nga naging topic natin. Kasi akala nung iba sa sigarilyo, usok ng sigarilyo nakukuha lang ang emphysema. Hindi po. Yung usok ng sigarilyo, usok ng sasakyan, usok ng pabrika, yung mga usok ng siga, so, mga nasusunog na kung ano-ano, lalo na yung sa gulong, no, yung mga nasusunog na ganyan, marami ho eh. Dapat yan, iniiwasan, air pollution yan, maiding masira ang baga. Kaya dapat tayo po ay naglilinis ng baga. Gaya ng topic natin kanina, in-advise ko kayo kung ano-ano ang ating mga gagawin, pati po mga supplement, no? Para at least, no, maiwasan ho natin yung mga long-term and short-term effect ng air pollution sa ating baga. Ang isang malahalaga ay yung proper nutrition, mga kababayan. Balanced diet, napaka-importante. No? Gagana ho kasi mga internal organs mo pag tama ang diet mo. Balanced diet, ito ho ay magbibigay sa katawan ng nutrient na kailangan mo para mag-function correctly ang mga internal organs. No? Dapat nakukonsume natin yung majority ng calories mo everyday galing sa prutas at gulay. 'Di ba sinasabi ko nga yung Jericho's diet, napakaganda nun. No? Yung fresh fruits and vegetables everyday. Every once a week lang ang karne ng baboy at baka, 3 times a week ang isda at manok, no? Ang ating kanin kontrolado, kain tayo ng high fiber food, green leafy vegetables. So proper nutrition is very very important. Diyan kasi nanggagaling yung mga natural na kailangan mo. At syempre, importante po ang exercise. Mga kauno, physical exercise is very important to maintain physical fitness. Nagko-contribute ito ng magandang weight o healthy weight, regulate digestive health, maintain healthy bone density, muscle strength, joint mobility. Nagpo-promote ng psychological well-being, nagre-reduce ng surgical risk, at syempre ini-strengthen ang immunity. Pag yan nangyari, yung shape nakukuha natin, malakas ka. No, inuulit-ulit ko pong i-discuss yan sa inyo kasi yan yung one of the key para mas malakas ang resistensya mo. I hope nakukuha ninyo yan, mga kababayan.